Hello guys. Ayan, good evening po sa lahat. So, first of all, thank you sa pagpasok po, especially sa mga bagong members and sa lahat ng Focus Achievers. Kamusta po kayong lahat diyan? Happy new month. I think this is our first Zoom meeting sa online because 4 months na lang this year will be end. So, I'll just make sure na lahat ng members natin are active. Tama? And second thing is I want to sure na lahat ng lahat tayo of course is natututo. 'Di ba? Kasi from the beginning lagi ko namang sinasabi na wala namang negosyong mahirap. Tama ba? Wala namang negosyong mahirap, lahat naman ng negosyo basta inaaral mo dumadali. Tama po ba? So, the moment na medyo nahihirapan ka, part yan ng process mo. You only have to do is to conquer, to embrace para matuto ka. Okay? So, yung topic ko guys is about basic lang to. Hindi to malalim, hindi to more on technical. Ang pagaganahin mo dito is yung common sense mo. Pangalawa, yung awareness mo. Pangatlo, siyempre yung sarili mo, 'di ba? Kasi marami ng trainings, sa sobrang dami ng trainings natin, nafi-feel mo na, alam mo 'yun, parang ang hirap, parang ang dami-daming gagawin. Pero etong training na 'to, parang gusto ko lang sabihin sa inyo na as a businesswoman, as a businessman, kailangan lagi kang nag-e-endorse ng product mo. Nag-e-endorse ka ng negosyo mo, tama ba? So, hingin ko lang yung time niyo, mas maganda mag-open kayo tapos kung medyo inaantok-antok kayo, stretch mo lang ng konti kasi tandaan mo mula January hanggang ngayon, lagi mo iche-check magkano ba yung kinikita mo, tama ba? So, nakadepende rin sa inyo guys yung gigil ko kung magtutuloy-tuloy tayo ng training. So, for example, ang effect ng training natin is medyo boring, medyo inaantok ka, medyo wala ka sa mood. Um, 'Pag nakikita natin gano'n yung status ng business natin, parang medyo boring na siya, I think wala na tayong magiging Zoom meeting. So, kawawa yung mga malalayo, 'di ba? Pero siyempre kung ipapakita natin na lahat tayo mag-a-active, mas maganda yung gano'n, tama ba? Kasi tandaan niyo guys, yung negosyong pinasok niyo, 'di ba lagi sinasabi ng mentor niyo na online 'to, part-time 'to, hindi ka naman magbibigay ng maraming oras dito, kasi nga may trabaho ka. So tandaan niyo guys, lagi niyong iko-commit yung 1 to 2 hours per day sa business na ginagawa niyo kasi hindi naman lahat nakakasama ko, hindi naman lahat, napupuntahan. So, probably yung iba hindi rin naman lahat nagkaka-pay-in. So, wala na tayong ibang magiging platform or choice kung hindi ayusin yung mga training na gagawin natin. Kasi sabi nga ni Coach Edward, 4 months na lang matatapos na 'tong taon and kung nakikita mo yung DTC mo na parang wala ka pang kinikita, kung hanggang ngayon hindi ka pa nakakapagbigay sa anak mo, hindi ka nakakapagbigay sa magulang mo ng katas ng networking, ng katas ng networking medyo dapat sipag-sipagan mo pa, tama? Lalo na kung hindi ka pa nakakabawi sa nilabas mo. Tama ba? Lalo na kung may utang ka pa. Tama? So, this time, itong last 4 months natin, um, bago ako mag-start ng training, gusto ko, kumbaga, ifo-focus niya natin 'tong 4 months na 'to kasi pagpasok po ng 2025, malalaman natin kung magtutuloy ka or hindi. Tama ba? So, for example, ngayong 4 months na 'to, ang effect sa'yo parang negative ka pa rin, nagdududa ka pa din. Wala kang tiwala sa sarili mo, tapos ang dami mong excuses, yung parang walang nababago sa'yo. By next year kasi malalaman natin kung maggo-go ka pa o hindi na, tama ba? Kasi ako po, ang dami ko na pong nakasabayan sa network marketing. Isa lang lagi ang tinitignan ko, bakit may nawawala, bakit may nagtutuloy. Number one po diyan, pinaka nakikita ko, number one, hindi kumikita. Number two, hindi naiintindihan yung negosyo. Number three, ayaw po talaga ng networking. So wala na akong ibang makita. Wala na akong ibang makita na reason bakit may mga nawawala. Pero sa negosyo natin, it's all normal.
Lagi nga sinasabi ng mentor ko, "Di bale nang mawala downline mo basta ikaw mag-i-stay ka." Tama ba ako? Tama? Kasi the moment mawala ka, 'pag nawala ka, yun na yung pinaka-endpoint, tama ba? So, puwedeng mag-rest, puwedeng mag-pause, pero importante you keep going. Tama ba? Lalo na sa mga tumagal-tagal ng nakasama namin over the last 2 years, mas maganda magtuloy-tuloy pa tayo kasi malay mo sa 2025 pala yung breakthrough mo. Malay mo sa 2025 pala darating yung tamang tao. Malay mo sa 2025 nire-ready ka pala. So hindi natin alam kasi kung kailan papasok yung blessings, eh. Hindi natin alam kung kailan magdadatingan yung tamang tao. Mahirap naman na natin ng natin kasi kung natin tapos tayo naman hindi pala tayo ready, ano mangyayari sa'tin? Mafo-frustrate tayo. Lagi ko sinasabi, marami sa'tin nagwi-wish na, "Lord sana magka-downline na po ako left and right. Sana po magdatingan po, maraming tao sa'kin. Sana po madaming customers." Tama ba? So bago natin i-wish 'yun, lagi nating tandaan na 'pag binigay ba sa'yo kaya mong i-handle. 'Pag sinabi ba ng downline mo na, "Mentor, puwede po ba kitang invite sa bahay 3 days? Kasi po may pepresentan po tayo ganito, ganyan." Eh, kailangan mong tumawid ng eroplano, kaya mo ba iwan family mo? Kaya mo ba iwan yung trabaho mo? Kaya mo ba iwan anak mo? So, for sure hindi pa, tama ba? So, the best thing that we can do for now is trust the process, ge-gets niyo ako? Trust the process, ayusin mo talaga, and siyempre, um, hindi naman hindi naman ibibigay sa atin yung mga hinihingi natin kung hindi tayo ready. Nage-gets po ba ako? So, etong training natin, it's a very, very, very basic. Gusto ko lang kayong i-refresh kasi maraming magaling po sa grupo. Actually, madaming magaling sa focus pero hindi na ilalabas yung galing nila kasi masyado lang po, number one, mahiyain. Number two, walang tiwala sa sarili. And number three, siguro yung ano, yung nakikita ko yung positive tayo, positive yung grupo, pero 'pag nandiyan na yung problema, medyo dun tayo nanghihina. Kasi sabi nga ni Updayan sa'kin, sa negosyo dapat hindi ka lang matalino, tama? Ano yung pangalawa, dapat mataas po yung emotional quotient mo. 'Pag sinabing emotional quotient, ito yung feelings ng nagnenegosyo. Kasi tanong ko sa inyong lahat, normal ba sa negosyante ang nauutangan? Yes or yes? Yes. Normal ba sa negosyante na sometimes nalulugi? Yes or yes? Yes. Normal ba sa negosyante na minsan parang maalat? Yes or yes sa lahat ng nagnenegosyo? Yes. Tama ba ako? Actually, kahit hindi ka negosyante, kahit sabihin nating normal na empleyado ka, may lugi wala. Araw-araw nga, eh, tama ba 'pag empleyado ka? Araw-araw lugi, tama ba? So, ako sa part ko para maiwasan natin yung frustration, para maiwasan natin yung parang sobrang nai-stress tayo sa network, lagi mong tandaan na life is about contribution talaga, 'di ba? Kumbaga walang walang win-win palagi. Ge-gets niyo ako? Sa pagnenegosyo talaga, it's about balance. Sabi nga nung mentor ko, ang pagnenegosyo non-stop yan na labas, tama? Lagi kang magpapaikot ng pera, eh. Eh, paano 'pag hindi ka 'pag takot ka magpaikot ng pera, what will happen? Mapapagod ka, ma-stress ka, emotional emotional ka lagi, ano mangyayari sa'yo? So, napakaimportante yung emotional quotient natin mataas. So, hindi porket matalino ka puwede ka na dito, hindi porket na sobrang dami mong alam, puwede ka na dito. Bakit? Kasi ako marami po akong downlines, mas magagaling pa sa'min, 'di ba? Yung tipong may natututunan ako sa kanila. Pero 'pag tinitignan na namin yung day by day na proseso, ang bilis po talagang manghina. Nage-gets niyo ako? Kaya sila mabilis manghina, sobrang baba po ng emotional quotient nila. Number one, mainipin. Tama? Hindi pa tapos yung Zoom, acne na. Ang malupit diyan, wala na ngang direct, acne pa. 'Di ba? So, kailangan mataas po yung emotional quotient natin. Hindi enough yung matalino lang tayo. Dapat po
yung emotional quotient natin sumasabay. Kasi parang ganito, 'di ba ang negosyo natin is magpapasali tayo ng tao. It's very hard magpasali ng ibang tao kung ikaw mismo, yung emotional quotient mo, parang hindi ka na naniniwala sa negosyong ginagawa mo. Nagkakaintindihan po ba? So basically gano'n po siya. So dapat mataas yung IQ, yung intelligence quotient natin. Number two, yung emotional quotient natin dapat sumasabay din. Are we clear? Okay. So, yung topic ko lang naman guys is about Facebook marketing kasi kung mapapansin nyo, dahil sunod-sunod po ang bagyo, tama? Sunod-sunod ang bagyo, wala na tayong masyadong time. So, itutuloy-tuloy pa rin natin to. Pero for now, gusto ko matutunan po ng lahat yung tinatawag nating online. Kasi, um, ganito po yan, i-discuss ko po sa inyo na, for example po, yung online naman kasi kaya naman talaga siyang aralin, 'di ba? Nasa sa'tin lang din kasi kaya kaya minsan sinasabi nating mahirap, nasa sa'tin lang din. Ako lagi kong example diyan parang ganito. What if sumasahod tayo dito? Kasi may mga nakakwentuhan ako na kumikita po sa mga online-online, sa mga reels-reels. Sabi ko sa kanila, "Bakit ang sipag mong mag-post? Bakit ang sipag mong gumawa ng content?" Sabi, "Kasi ano, naranasan namin talaga kumita." Nage-gets niyo ako? So, para pala lagi kang maging excited, dapat pala nararamdaman mong kumikita ka sa negosyo mo. Nage-gets mo ako? Number two, bakit may mga taong parang mas gustong-gusto nila na nagtatrabaho kaysa nagnenegosyo? Alam niyo po yung pinakanakita ko dun, 'pag nagtrabaho ka kasi, talagang may nakikita kang perang darating. Nage-gets niyo ako? Pero 'pag wala ka palang nakikitang perang parang sa'tin sa negosyo natin, 'di ba? 'Pag hindi mo nakikita ka dito, medyo tatamarin ka. Tama ba ako? Medyo tatamarin ka. So ang goal po natin dapat bago ko po ibagsak 'tong Facebook marketing, dapat po pala yung mindset natin maayos. Okey ba yun? Maayos ba mindset natin? So yung topic ko po is Facebook marketing. Lahat na po ng negosyo kasi nasa online. So, kung sasabihin mo pa rin sa akin na parang ang hirap neto mentor, for me excuses na lang 'yon kasi ano bang mahirap sa pagpo-post, 'di ba? Nakakapag-status ka nga ng kung ano-ano, 'di ba? So, wala pong mahirap sa Facebook marketing, ang mindset mo lang kasi 'yun yung mahirap. 'Yun yung ayaw mong baguhin. Lagi nga sinasabi ng mentor ko na, "If you want to change your life, dapat nagbabago ka raw." If you want success happens, dapat daw ikaw nagbabago ka rin. Nage-gets niyo ako? Tama ba? So dapat pala ang babaguhin dito hindi yung nakapaligid sa'yo, yung mindset mo muna. Clear po ba ako dun? So, Facebook marketing, naniniwala ba kayo na maraming pera sa online? Sino po yung naniniwala na maraming pera sa online? Puwede po bang pa-shake your hands? 'Yan, kitang-kita natin yung mga nag-shi-shake ng hands, oh, 'yan. So, naniniwala tayo na maraming pera sa online and naniniwala rin naman tayo marami ring pera sa labas. So, the difference is eto, yung online kasi guys, naniniwala kayo na lahat ng magiging transaction natin online na? Sino naniniwala? Darating yung time na lahat ng magbabayad sa'yo naka-digital? Gusto niyong paano paano ko siya nasasabi parang ganito, 'di ba dati ang piso, ay ang ₱20 papel, pero ngayon bumibigat na siya. Darating yung time yung ₱100 coins na rin siya, ge-gets niyo ako? Hindi niyo napapansin iniisa-isa lang, tama? Darating yung time yung mga Pilipino tatamarin na magbitbit ng pera, nage-gets niyo ako? Darating yung time lahat naka-digital na. Gets? So, 'pag hindi tayo nag-adjust, hindi ka nag-adapt, maybe baka mahirapan ka sa lahat ng transaction mo. Parang ganito, may magpi-pay in sa'yo, ₱300,000. Pero ang sagot mo sa kanya, wala kang ganito, wala kang application na ganito, wala kang bank account, wala kang kung ano-ano. Maybe medyo magiging mahirap.
Nagegets ba ako? So, dapat tayo talaga guys, sa lahat ng nandito, dapat nagbabago po tayo. Kasi ang mahihirapan tayo guys mag-adapt sa online pag tulad yan, ako I'm trying to open your mind. So, hindi ko alam kung yung iba medyo nakikinig, yung iba sumama lang talaga. Hindi ko sure. Pero, tandaan nyo to, itong training na to, hindi na kasi siya mauulit. 'Di ba? And ako, ang minds ako lagi as upline, lagi kong nakikita kung sino talaga yung nakikinig, sino yung nagva-value ng training. Kasi ang response ko lagi dun sa mga hindi nakakaintindi ng training, hindi talaga ako nagse-serve. So, let us clear kasi darating yung time pag parang ganito, lumaki market mo, meron kang ipapasuyo. Tapos, for example, eto, na-topic ko na 'to. Tapos nagkaroon ka ng appointment sa customers mo. 'Pag ito hindi mo 'to nabagsak, anong mangyayari? 'Di ba? Ikaw yung pinakamawawalan. So, I'm trying to open your mind na malaki yung pera sa online, na dapat po lahat tayo makasabay dito. Kasi 'pag hindi ka nakasabay dito, maybe 'di ko alam, pero baka mahirapan ka along the way kasi ang company nag-a-adjust. So, dapat tayo nag-a-adjust din tayo, okey? So, bakit ko pinapakita na malaki yung pera sa online, okey? Kasi parang ganito, um, hindi na po puwede yung go with the flow mindset tayo. 'Pag sinabing go with the flow mindset, eto yung member ka ng team tapos wala lang, parang sige lang, pasok lang ng Zoom, um, go with the flow, parang kung saan ka tangayin, 'di ba? Tapos malalaman mo pala na ang dami palang changes na nangyayari sa company. So mahirap yung go with the flow mindset. Marami akong kakilalang go with the flow mindset. Ito yung mga members na nag-aantay kung magkakaresulta yung upline nila. Nag-aantay kung yung kasamahan nila na full-time kikita rin ng malaki. Yan yung mga go with the flow mindset. Nag-aantay kung may mag-i-invite kaya yung kasama namin sa team, bebenta kaya ng madami yan. Yan po yung mga go with the flow mindset. Okay? So hindi siya pwede na go with the flow mindset ka kasi ang binabayaran sa network marketing na ginagawa natin, lahat doer. Yung may ginagawa talaga. So hindi pwede yung go with the flow mindset. Nagkakaintindihan po? So for example, may mga training tayo. Makikita mo tayo ngayon, nasa 22 tayo. Now, may makikita ka diyang mga names. So, sometimes, ang go with the flow mindset, ito yung parang, sige lang, pasok lang ng pasok, 'di ba? Tapos wala siyang dinadala, 'di ba? So, mahihirapan tayo pag ganun yung mindset natin. Kasi, bakit ko siya tinatopic, guys? September, October, November, ngayon challenging na magpasali. Kasi ang December po natin, Pasko na yan eh. Uubusin na lahat ng kaperahan ng mga tao. Lugi na agad tayo sa marketing. Bakit? Ang marketing sa labas, pag, pag open mo ng Facebook mo, kumakanta na si Marichan. Tama? Pinapalungkot niya na yung mga tao. Bakit niya pinapalungkot? Mga OFW. Pag nakakarinig ng Pasko or yung mga malalayo sa family, mina-mindset na ano, magregalo ka na sa family mo, magpadala ka na ng pera sa family mo. So by December, vacuum na agad ng pera 'yan. Tama ba? Ang goal ng mga advertisement ng mga marketing, bumili ka. Tama? Lalo ngayon, sale. Tama ba ako? Sale ngayon. Pagpasok mo sa mall, kami nga last time eh, may nakita kaming sale eh. Sabi ko, sarap bumili ng ganito, oh. Kasi sale eh. Pero sabi ko, kailangan ko ba to? Sabi ko, parang sakto lang. Tama? So, ang ginawa ko, sabi ko, sige, sa susunod na lang ako bibili. So, kasi ang hirap, parang ganito yan eh. Bare months na ngayon. O, Pasko na. Imaginein mo, magpapasko na, nagbebenta ka pa, nag-i-invite ka pa. Tama ba? Medyo late na yun eh. Dapat September, October, November pa lang, medyo tumodo ka na. Medyo bilisan mo ng kumilos. Kasi pag December, parang ano yan eh. Sipin mo, lahat makikita mo sa Christmas, ang saya-saya. 'Di ba? Eh paano pag nag-iisa ka?
hindi kayo okay ng family mo, paano yun? O, anong gagawin mo? Gagastos ka na lang ng gagastos. Nagigets po ba ako? So, lugi na tayo agad sa marketing pag ang mindset natin sa December pa tayo kikilos talaga. Nai-clear po ba yon? So, hindi na tayo guys pwede yung go with the flow. Kasi marami pong changes ang mangyayari sa 2025. Sobrang dami ng changes ng 2025. Ako, nalulook forward ko na 2025, dadami talaga MC sa grupo. Nalulook forward ko na yan. 2025, maraming result na maglalabas. 'Di ba? Nakikita ko na yan na hindi lang mag-i-stick sa akin. So, dapat po sa 2025, hindi pwedeng ang mindset mo go with the flow. Kailangan po leader mindset ka. Gigets niyo ako? Kailangan 2025, dapat MC na ako next year. 'Di ba? Dapat may kotse na ako next year. Dapat may savings na rin ako. Dapat for good na rin ako kung OFW ka. Dapat may hover na rin ako next year. Kasi kung titignan natin, lagi ko naman sinasabi yan, nakamagkano na ba tayo sa nilabas natin? 'Di ba? So, alisin po natin yung go with the flow mindset kasi baka hindi ka lang natatapik ng upline mo kasi hinahayaan ka. Pero this time, yung go with the flow mindset, dapat i-change natin to mas aggressive tayo ngayon. Okay po ba yon? Alright. So, gising pa ba? Ayan. So, tulog na ata, no? Ang lamig kasi. So, parang ganito, enjoy now, suffer later. Oh. Enjoy now, masarap talaga mag-enjoy eh. Sobrang sarap. Pero suffer later, 'di ba? So, for me, kung medyo may dapat kang i-enjoy, 'di ba? Di enjoy mo. Pero pag may gino-goal ka tapos hindi mo pa siya tinatamaan, wala rin namang masama kung titiisin mo masyado sarili mo. Tama ba ako? Ako nung nag-i-start ako sa networking, ano eh, lagi kong sinasabi, kung ano lang yung makain ko, kung ano lang yung pwede kong imeryenda, yun lang, 'di ba? Kasi hindi ko naman pwedeng i-fake yung result na meron ako kasi nga wala akong pambili. Alangan naman na maipagsabayan ako. So, lagi akong nakastick dun sa ganung mindset na gusto ko talagang kumita, gusto ko mabili yung mga bagay na gusto ko, kaso wala pa for now. So, ano gagawin ko? Doon na pumapasok yung delayed gratification. Yung kung meron man kayong nakikita na mga tao na nabibili nila yung gusto nila, well, deserve nila kasi yun. 'Di ba? Pwedeng kumita sila ng malaki, kaya nakakabili sila ng ganun eh. Pero tayo, hindi mo pwedeng i-compare yung sarili mo na buti pa 'to, ganyan. Baka pag kinuwento niya problema niya, malula ka. Nagegets mo ako? Kaya nga mas maganda rin yung ano, yung for example, wala ka, walang-wala ka. Pag nai-inspired ka dun sa tao na nakukuha niya yung gusto niya, tanong mo ano rin yung mga pinagdaanan niya sa buhay. Tama ba? Malay mo naghiwalay pala sila nung asawa niya. Ge-gets niyo ako? Payag payag ka gano'n, 'di ba? Para magiging grateful ka, "Ay, naghiwalay pala sila. Okey na ako. Okey na ako kahit walang ano." Ge-gets niyo? 'Di ba? So, wag tayong parang magko-compare tayo sa ibang tao kasi we'll never know kung ano pinagdaanan ng tao na 'yan, eh. Nage-gets po ba ako? 'Di ba? So, gano'n lang. Kasi sa ano, eh, kumbaga ako tina-try kong mag-disconnect sa online kasi maraming members ngayon ang naka-focus lang sa online pero hindi naman talaga happy, 'di ba? Nage-gets niyo po ba ako? So, 'yan kasi yung effect ng online din, eh. Kumbaga 'pag hindi ka nga aware, sabi ko nga 'di ba before, it's either kinokontrol ka ng online or ikaw yung nagkokontrol sa online. Nage-gets niyo po ba ako? So, enjoy now, suffer later kasi lalo na ngayon, nasa era tayo ng online business. Puwedeng masaya ka sa pinanonood mo, pero baka mamaya 'pag singilan na wala ka ng naibabayad. Nage-gets niyo ako? Puwedeng happy ka ngayon, pero baka mamaya wala ka ring naipapasok sa network mo. 'Di ba? So, hindi ko 'to sinasabi para alam niyo 'yun, kumita ng kumita yung nasa taas because makikita niyo naman na sa akin din, 'di ba, na huma-hustle din talaga ako. Until now, hindi na never ko naman pinakita na medyo relax-relax na lang, 'di ba? Until now, tumatrabaho pa rin talaga ako. So, 'di ba, kasi, kung titignan natin, medyo gano'n na kasi yung kalakaran sa pagbe-business, eh. Talagang nag-e-enjoy na lang. Kumbaga hindi na rin talaga masyadong nape-pressure. So, ako isa sa mga
realization ko, ako dumaan din naman ako sa ganyan, yung enjoy lang ng enjoy pero suffer later. And alam mo yun, habang maaga kinore ko yung sarili ko. Kasi ang pinakakalaban naman natin dito guys, time. Naniniwala ba kayo doon? Ang pinaka-common enemy natin, hindi naman yung prospect, hindi naman yung mga event na hindi natin na-attendan. Ang pinaka-common enemy natin pagdating ng araw, oras eh. 'Di ba? Try niyo lagi manood ng About sa Time. Do'n mo mare-realize na dapat lagi mong bina-value yung oras mo everyday. Kasi ako ang common cause ng pagiging bad trip ko minsan, oras. Kasi for example, nagising ka ng 11, ano ba magagawa mo 'pag 11 na? Wala na. 'Pag pumunta ka ng office, traffic ka na, eh, 'di ba? 'Pag inabutan ka ng 4 PM, wala na, traffic na rin yung guest mo, eh. Tama? 'Pag inabot sa mga nagnenegosyo, 'di ba? 'Pag bibili ka sa palengke, ano pinakamasarap bumili, hapon, umaga? Umaga. Kasi fresh pa, mura pa. So same thing sa network, sino mare-recruit mo 'pag tanghali ka gumigising? Sino mare-recruit mo 'pag alangan ang tagal mo mag-reply? Nage-gets niyo po ba ako dun? So, it's a simple reminder sa lahat na 'di ba, walang masamang mag-enjoy, pero 'pag medyo nalulunod ka na, puro enjoy na lang. May ano rin 'yun, medyo parang ganito, sa Instagram may napanood ako, addict siya sa online and alam mo 'yun, kaka-addict niya sa online, hindi niya namamalayan umiihi na pala siya. Nung una patak-patak lang dun daw sa underwear niya, pero nung tumagal-tagal, malaki na yung liquid na lumalabas sa kanya. Imagine ninyo hindi niya nararamdaman, may sakit na pala siya. Kaka-online 'yun. Nage-gets niyo? So, hindi lang pala nama-manipulate ng online yung addiction natin, nama-manipulate niya rin pala pati health natin. Tama? So, maraming cause. Kaya nga enjoy now or suffer later. Nage-gets niyo ako? So, dapat babalansehin natin kasi tulad ngayon, gabi na, mag-aalas-10 na, 'di ba? Oh, wala ka pang nakakausap. Wala pa akong nakakausap, wala ka pang na-add, wala ka pang nabebentahan, kakaasikaso mo sa ibang bagay. So, mahirap balansehin yung oras, kaya nga diyan ako common na naba-bad trip sa oras. Kasi hindi mo naman na siya maibabalik, eh, 'di ba? Mabuti kung oras natin nadadagdagan, hindi, eh. Tama ba ako? So, try niyong maging gano'n yung thinking niyo lagi, 'di ba? Baka makatulong 'yan. Okey ba 'yon? Ayan. So, parang ganito, sino nakakita nito? Sa bandera na naka-verify, sabi dito, kumikita pala ang celebrity couple na sina Lovely Abella at Benj Manalo ng 4 million hanggang 5 million sa loob ng isang buwan sa pagle-live selling. Now, this is my question. Kung kikita ka ng 1 milyon hanggang 3 milyon, magla-live ka ba? Sino magla-live? Lahat, o 'di ba? Kasi eto, may nagpakita na may kumikita ng 1 milyon hanggang 5 milyon. May kumikita, 'di ba? So gano'n lang kasimple, ba't di mo gawin? Tama ba? Ba't hindi mo siya i-try? Gano'n lang siya kasimple. Kung mapapansin niyo sa kabila, eto, may nagla-live selling ng ano, eh, ayun, oh, ng mga bags, 'di mo nga alam kung totoo 'yan o hindi, eh, 'di ba? May 55 viewers sa TikTok, ang daming ganyan. Nage-gets po ba ako? So, maraming kumikita sa online. So, tayo dapat, ano gagawin natin? Networker tayo. Pwede ba ako mag-live? 'Di mag-live ka. Walang pumipigil sa'yo kung magla-live ka, eh. Nage-gets niyo ba ako? 'Di ba? Kasi kaya hindi mo siya ginagawa kaya hindi mo siya ginagawa, lagi ang iniisip mo kasi yung sasabihin ng ibang tao. Yun. Eh, etong mga yan, may pakialam ba yan sa mga yan? Wala. So, dapat gano'n tayo, guys. As we grow older sa negosyong ginagawa natin, dapat medyo nababawasan do'n nga pumapasok yung EQ, eh, yung emotional quotient mo. May pakialam ka pa kasi sa sasabihin ng iba, kaya hindi mo pa tinotodo yung business mo. Nage-gets ba ako? Sabi ng iba, yung family ko ganito, eh. Simulan mo gumawa ng bagong Facebook para maka-move on ka sa mga 'yan, tama? Simulan mong gumawa ng mga gano'n, malay mo do'n ka makakuha.
Tama ba ako? Tandaan mo, ang magiging kalaban mo dito, ikaw, sarili mo. So, nasa sa'yo yan. Sabi nga, di ba, kailangan malakas loob mo talaga. Tama? Kailangan malakas ang loob mo. So, kung nakikita mo na kaya mong bumenta sa negosyong ginagawa natin, wala rin naman. Yung nakasalubong nga namin ni Coach Edward sa office eh. Ang benta niya ng Kiopi Glow, 1.5. Makatarungan ba yun? 1.5 benta niya. Overprice, pero nakakabenta. Bakit? Maraming tao gusto gumanda. Tama, mali? Hindi mo gusto gumanda? Di ba lahat ng tao gusto gumanda? Lahat ng tao gusto bumata, lahat ng tao gusto maging healthy. Binibenta niya ng 1.5. Hindi ko alam kung paano yung technique niya. Pero regardless kung anong technique niya, alam mo pinaka nakikita ko sa kanya, kailangan niyang kumita ng pera. Baka malaki baka malaki utang niya, baka malaki yung paggagastosan niya. Nagets niyo ako? So, depende rin pala sa magiging dahilan up? Yes, depende. Tama? Kaya nga minsan 'di ba, ang nagtuturo sa atin para gumalaw tayo, hindi naman yung ano yung ibang tao eh. Ang nagtuturo sa atin para gumalaw tayo, minsan yung situation natin eh. Tama ba ako? For example, 'wag naman mangyari no. Pero sa akin, nung time na na-ospital yung tatay ko, ambagan kami. Ang antibiotic ng tatay ko 2,400 per inject. 3 beses mag-i-inject sa loob ng 7 days kasi antibiotic yun eh. Eh di sagot na ni Archie yung 2,400. Sagot na ni Kuya yung 2,400. Ako na lang hindi nag-aambag. Punyemas talaga. Nakasalalay sa akin yung buhay ng tatay ko. Tama ba? Maniwala ka sa hindi, ang galing. Gumana utak ko. Nangutang talaga ako ng nangutang. Hindi ko alam kung paano ko babayaran pero dapat makaambag ako. Kasi nakakahiya, di ba? Hindi ka nagtrabaho, nag-networking ka, tapos wala kang pang-ambag. Tama ba ako? Nagets niyo ako? Nakakahiya ka. So, ganun yung nangyayari sa akin. So, alam mo yon, hindi man ako sinasabihan ng kapatid ko na mag-apply ako ng trabaho, pero yun yung pinaparamdam sa akin. Mag-apply na lang ako ng trabaho. Eh, baliw tayo sa networking eh. Power, grabe, grabe. Pressure ako noon. Talagang bumait ako noon. 'Di ba? Kasi ang problema sa networking, sometimes pag nakikita mong maganda talaga dito, 'di ba, may mga pino-promote ka. Tandaan mo yung pino-promote mo, buhay nila 'yun eh. 'Di ba? Eh grabe sa company natin, may kumita ng milyon. Buhay niya 'yun, milyon niya 'yun. Pinost mo lang siya. Eh ikaw, 'di ba? So, sabi ko, "O nga no, buhay pala nila 'yun. Power, ang layo ko pa." Magiging humble ka ulit. Bebenta ka ulit. Tanggal ang arte mo pag merong naniningil sa iyo eh. 'Di ba? Ang malupit, ang sinisingil kay sa akin, hindi pera. Buhay ng tatay ko. Kasi pag sumablay ako sa antibiotic, walang operation. Eh di double galit. Magagalit kuya ko sa akin, magagalit kapatid ko sa akin, magagalit ako sa sarili ko. 'Di ba? Nung sabi ko, grabe yung pressure ko noon. Hindi ko maintindihan kung saan ako lulugar. Kaya bumait ako noon eh. Alam mo, sabi ko sa kapatid ko, panganay ako, sabi ko sa kapatid ko, "Chi, kahit ano na lang ipagawa mo, gagawin ko na lang. O sige, hatid mo si Papa sa ganito, hugasan mo yung plato sa bahay, linisin mo, ipa-laundry mo to, lahat." Wala eh. 'Di ba? So, doon ko naintindihan na sabi ko, parang enjoy now, suffer later. Sabi ko nga, no? 'Di ba? Kaya habang humahataw ako no'n, sabi ko, nagulat ako, nakakabenta na ako ng product, paunti-unti may ambag na ako, may pang-grab na kami kahit papaano. So, gano'n ko sinimulan na sabi ko, hindi ko na puwedeng nahiya-hiya, ha? Okey ba 'yun? Sa may mga tindahan diyan, 'di ba, i-display mo na 'yung product, i-display mo na 'yung kape, i-display mo na 'yung sabon, kasi hindi mo nga alam kung may bibili, i-display mo na lang. Tama ba ako? 'Di ba, kasi wala ka ngang choice, eh. Wala kang choice paano 'pag hindi ka kumita, nage-gets ba? So, ano 'to, tulad ng mga 'to, oh, tignan mo si ate dito, todo turo, ano ba 'yung mga bag niya dito, ako nakikita ko parang may kulay red, 'di ba, may Coach. Ito naman si nanay, jar. Alam mo, kanina ko lang 'to nahanap si nanay, ang daming bumibili pala ng jar.
'Di ba? So maraming tao pala mahilig din sa ganyan. Kaya hindi natin puwedeng sabihin na network lang talaga yung kumikita ng malaki. Kasi ang dami din sa labas, oh, makikita mo, ayan kumikita rin ng malaki yan. Anong anong binebenta niya? Jar. 'Di ba? Tignan mo yung views niya, 4, pero tuloy lang siya. Tama? So, sa akin guys, 'pag nag-i-scroll kayo ng TikTok, 'di ba, mapapansin niyo sa TikTok merong nagla-live kung ano-ano yung itsura, 'di ba? Open yung TikTok niyo, lion, lion, 'di ba? Nakapante yung mukha, gumaganon-ganon, nakaganon-ganon, 'di ba, parang mga tanga-tanga. Lion, roar, 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 gumaganon sa TikTok, nanghihingi ng star, 'di ba? Sasabihin ng mga nag-comment, "O kuya, tuwad ka." Tumutuwad, "Arr, arr," gumaganon-ganon. 'Pag tinry yung TikTok, mga mga kabaliwan na nangyayari sa TikTok, promise. Eto malupit, yung anak niya may dextrose, nanlilimos sa online, nanghihingi ng donasyon sa online, hawak yung bata. 'Di ba, 'di mo alam kung pinapayak, ginaganon-ganon, eh. Parang pinapaiyak niya imbes na alam mo yon, pulubi nga nag-a-upgrade, eh. Yung wala ngang pera naka-wifi, eh. So dapat tayo hindi tayo puwede walang data. Kasi maniwala ka 'pag open mo ng TikTok, talagang ang tindi. Kakaiba kasi 'di ba, ang dami niyong makikita diyan nanghihingi. Ito nga aso binebenta, oh. Aso binebenta sa TikTok. 'To si tatay, oh, kita niyo? Maghapon siyang kakaway, bigyan ng star, 'di ba? Ganyan lang siya. Lahat ng na-attract niya sabi dito, "Tay, pagaling ka, punta ka po ng ospital." 'Di ba? Ang dami. Madami kang makikita sa online. Nage-gets niyo ba ako? Lalo na yung mabilis magsalita. Ang kulit nun yung mabilis magsalita, tawa ako ng tawa dun. Tignan mo, creative sila sa online. Ano gagawin namin app? Gisingin mo sarili mo. Maging creative ka, mag-post ka. 'Di ba? Kasi hindi naman natin 'to ginagawa para lang, alam mo 'yun, para lang kumita tayo. Kumbaga kaya parang ako, kaya ako nagne-network kahit may nagsasabi na parang paulit-ulit siya. Kasi ang buhay paulit-ulit din naman, eh, ano gagawin mo, 'di ba? Alamin mo yung purpose mo na habang nandito ka sa mundong 'to, ano ba purpose mo? 'Di ba nga sabi nga, 'di ba? Sabi nga, dumating ka daw dito ng walang-wala. Aalis ka raw dito ng walang-wala. Tama ba? So lahat ng meron ka ngayon, ang makikinabang niyan siyempre yung maiiwanan mo. Oh, tama? Eh, paano yung ibang tao hindi naman natin sila maiiwanan, eh. Oh, kaya ako ang ginagawa ko lagi, nakikipag-meet ako sa mga tao, at least mabago ko man lang yung mindset niya. Tama ba ako? Hindi lang naman 'to about sa pera, eh. Nage-gets niyo ba? So alamin mo yung purpose mo kasi oo, nakakapagod 'to. Eh, yung work mo hindi ba? Hindi ba? Oh. Alam mo kahit wala kang gawin, eh, kahit manood ka lang ng TV all day, nakakapagod din kaya. Kanina yung kaibigan kong tambay, sabi ko, "Kamusta?" "Okey lang." "Gano'n pa din, pagod." Napapagod ka pa niyan, tambay ka na lang. So, parang wala palang hindi nakakapagod, tama ba? So, sa'kin guys, alamin niyo yung purpose niyo din, 'di ba? Hindi lang naman 'to about sa pera-pera lang. For sure marami ka ring makikilala, okey? So, next, are you proud sa trabaho mo? Proud ka ba sa ginagawa mo? Kasi isa lang naman 'yan, eh, kaya hindi ka nagpo-post masyado, 'di ba? Kasi puwedeng hindi ka pa gano'n ka-proud sa ginagawa mo. So, post ka lang ng post. Kasi ang business natin is attraction marketing, eh. Hindi naman dahil sabi nga 'di ba, bakit yung iba 'pag nakaka-graduate summa cum laude may poster, tama? Summa cum laude, congratulations, graduate engineer, board passer, lahat na pinaskil sa bahay, tama?
Parehas naghirap ba siya? Yes. Nag-effort siya? Yes. Gumastos ba yung board passer? Yes. Eh ikaw, nagne-network ka. Di ba nag-MC ka? Pa-poster ka rin. Post mo sa bahay mo, I hit my first million sa company natin. Ba't hindi siya pwede i-post? Kasi pag pinost mo, marami mangungutang. Tama ba ako? Ang unfair din no? Pag nag-shopping ka, pinost mo, mangungutang siya. Di ba? Pero pag nagpo-post ka ng business, hindi ka naman pinapansin. Tama? So sa akin guys, hindi tayo makakasabay kung medyo tahimik talaga yung Facebook natin. It's the reality. Hindi ka makakasabay. Now, kung marami talagang nangungutang, ikaw gagawa ng paraan. Tama ba ako? Kasi naranasan ko din yan. Pero ano gagawin natin? 'Di ba? Hindi naman tayo pwede magtago eh. Kailangan mag-post pa rin tayo. So the only way para makapag-post ka, gumawa ka ng isang FB. Clear po ba 'yon? Ganun talaga. Yun yung best na sagot doon. Mag-create ka ng bagong Facebook para makapag-all out ka na. Kasi kaya hindi ka nag-all out kasi hindi ka pa proud sa ginagawa mo. Gets ba ako? Hindi ka pa proud. Tignan mo ako. Pag nagpo-post ako, matindihan. Ano yung post ko last time? Meron akong 6 na cellphone. Lahat ng sasali sa M3, bibigyan ko ng cellphone. Pagpunta ko ng M3, Indian lahat. Bibigyan ng phone, ayaw pa. Imagine niyo yun, may phone na. Kaya yung iba dyan, kung na-Indian ka, okay lang yun. Di ba? Ako nga, may promo pa, Indian pa eh. Nagigets ba? So, di ba? Kumbaga, dapat maging proud ka lang sa ginagawa mo. Yun lang naman yun eh. Kasi yung pinasok natin, again, online business to. So, maging proud ka lang sa ginagawa mo. Okay ba yon? Ano pa? Common reason why you are not all out on your business. Number 1, tulad ng sinabi ko, scared sa opinion ng ibang tao. Alam mo, pag naranasan mong i-value yung mga friends mo, pag naranasan mong nagipit ka at wala kang matakbuhan, doon mo sasabihin na, putek, dapat pala hindi ako nakinig sa opinion ng mga to. Wala naman tong ambag sa buhay ko eh. Negets ba ako? Kunwaring concern, huwag ka mag-post ng pera, huwag ka mag-post ng resibo, baka ma-hold up ka. Kunwaring concern, 'di ba? Yun pala, ang totoo, ano, ayaw lang pala niya maka-invite ka. Tama? Imaginein mo 'yun. 'Di ba? Kaya ako minsan pag ako may members ako na sinasabi na wag daw ako mag-post ng ganito. Depende. Sino ba 'yung nagsasabi sa akin? Nung time na nagipit ba ako, nakatulong siya? Depende. 'Di ba? Pero kung wala naman siyang naiaambag, huwag mo na pakinggan yung mga 'yan. Paano ka maho-hold up? Sige nga. Paano ka maho-hold up 'pag nag-post ka ng transaction, pupuntahan ka sa bahay, hold upin ka? Puwede ba 'yun? Iba na mga hold upper ngayon, guys, maniwala ka, nag-a-upgrade. Hindi na sila nang-hold up. GCash na ginagamit ng mga hold upper ngayon. 'Di ba? Iba na ang galawan ng hold upper ngayon. Oh. So, 'di ba? Wag kang takot sa opinion ng ibang tao. Tama ba? Kaya nga may nahihirapan sa network eh. Kaya nga may nadadalian. Papapansin mo, bakit yung iba daming pay-ins? Ikaw kakaingat mo parang ang ilap na. 'Di ba? So, alam ko naman lahat tayo may kanya-kanya na tayong utak. 'Di ba? Pero wag nating idahilan na bawal i-post 'to, bawal i-post 'to. Ano, lahat bawal? Paano ka makaka-invite? Lahat bawal sa'yo. I-share mo yung success story, bawal din. Tama ba? Ano yan? Lahat bawal, power. Ang hirap nun. Tama ba? So, kayo may ano niyan, kayo dapat, kaya nga, kayo, pag magka-copy-paste kayo, wag lang copy-paste, basa-basa din. Baka ibang company na kina-copy-paste mo eh. Wala eh. Ang alam mo lang kasi copy-paste, hindi ka nagbabasa. Takot ka magbasa, naboboringan ka magbasa. Eh, wala. Yung downline ko nag-post. Anong pinost niya? Ibang company, live good. Power.
So mapapansin mo dun kung nakikinig or hindi. 'Di ba? Kasi wala namang ano, eh, ako, hindi ko kayo ilalagay sa alanganin. 'Di ba? Hindi ko kayo nilalagay sa alanganin kaya nga may mga option, eh. So, wag niyo na pakinggan masyado yung opinyon ng ibang tao, okey ba yun? Number two, you're not 100% believing on your own business. Oh, hindi ka pa naniniwala sa negosyo mo kaya ayaw mo pa parang ganito, meron akong downline, ang sabi niya sa'kin, paano ako mag-i-invite ng tao? Paano ako magpo-post ng mga ganyan? Dalawang buwan na ako up, wala pa akong kinikita. So, anong gagawin ko sa tao? I-scamin ko 'pag in-invite ko. Gano'n yung sabi niya. Ang sarap sabihin na, ang bobo-bobo mo, eh. Ang sarap ganunin, eh. Isipin mo, 2 months naghahanap ka ng result, gusto mong kumita, pero nung sinasabing mag-post ka, ayaw mo mag-post. Tama ba ako? Paano ka kikita? Ayaw mo agad. Eto gawin mo, ayaw agad. Paano tayo magkakaintindihan? Lagi nga sinasabi, ang network marketing 'pag wala ka pang resulta, i-post mo yung resulta ng ibang tao. Nage-gets niyo ba ako? Ang problema sa mga onliner ngayon, pinanindigan yung copy-paste. Copy, paste. Hindi na binubura yung mga pangalan, 'di ba? Hindi marunong mag-edit, copy-paste lang, eh. Huwag niyo naman masyadong gawing talagang robot ka. Alam mo yung robot? Kung ano yung yun lang, hindi. Try mo magbasa. Baka mamaya sa dulo, call me, eto number ko. Hindi mo pala number yun, number pala ng ibang tao yun. 'Di ba? So minsan ang problema, minsan hindi naman sa taas, minsan tayo. The way tayo sumunod, minsan nagkakaproblema tayo. Nage-gets mo ako? Ilan na sa inyo yung nagsabi na magdi-display ka? Ilan na sa inyo nagsabi na aayusin mo na posting mo? 'Di ba? So minsan dun yung nagkakaano, eh, dun yung kaya nga parang ganito yan, eh. Gusto kong sabihin dun sa member ko na yun na sabi ko, actually kaya sa 2 months mo wala pa, kasi nga ang dami mong alam, eh. Karamihan ng mga alam mo, wala na siyang kinalaman sa networking. Wala na siyang kinalaman sa insurance. Tama ba? Kaya nga 'di ba laging sinasabi, mag-change ka muna. Kaya nga sa network parang mas maganda yung walang sapilitan, para wala ring sisihan sa dulo. Gets niyo ako? Kasi yun lang naman ang ituturo ko. Wala ka pang resulta, alangan bigyan kita ng 30, tsaka ka mag-i-invite, power. Wala namang binigay na 30 sa'kin, nag-invite ako, Binigay sa'kin product package. Oh, anong sabi? Gamitin mo kalahati, benta mo kalahati. Eh di gano'n ginawa ko. Gets po ba ako? Gano'n. So dapat maging believer ka. Tignan niyo mga Facebook niyo, malalaman mo naman kung may post ka o wala, eh. Tama? Malalaman mo 'yan kung may post ka o wala. Sure 'yan. Ikaw nakakaalam niyan, kapatid. Okey? Number three, yung ego. Ito totoo 'to. Dapat 'pag wala ka pa kinikita, egoless ka talaga muna. Wala muna. Ako nga, eh, willing ako makinig sa mga nagtuturo sa'kin, eh. 'Di ba? Kasi wala pa naman, eh, hindi pa naman gano'n kalaki kumita, eh, di makinig muna. Tama ba ako? So, hindi puwede yung ganito, guys, hindi puwede yung medyo ma-ego dito sa network, 'di ba? Lalo na kung nag-invite sa'yo mas bata sa'yo. Paano 'pag nag-invite sa'yo mas bata, hindi ka makikinig, 'di ba? Eh, ako pinapayuhan ko pa naman yung mga bata, eh, ano kung 'di makinig? Importante ikaw nakikinig ka, ginagawa mo part mo, kasi iba-iba naman tayo ng gusto talaga. 'Di ba, nagkataon lang guys na meron talagang sa network marketing, isa copy business kasi siya, eh. Nage-gets ba ako? So, kailangan natin ipakita kasi nga ang networking, lagi ko sinasabi, para kumita ka ng malaki dito kailangan yung ilalim mo kumikita. Eh, hindi mo mapapagalaw ang ilalim mo 'pag hindi ka naman din kumikita. Ang hirap magmando 'pag hindi mo ginagawa. Tama ba ako? So, papaano gagawin namin app? Eh, di simulan mo na lang muna sa pagpapakita ng ng kailangang gawin. Kasi may mga leaders ako talaga na grabe, 'pag nararamdaman ko talagang hindi talaga susunod, hindi ko na sila masyadong inaano. We're okay, we're friends, pero 'pag ayaw pa nila, okey lang din. Eto lang muna gagawin ko, magpo-post ako ng magpo-post hanggang makuha ko rin na kayang-kaya rin nila.
Clear po ba yun? Wala na po tayo dapat ego dito. Kasi sabi ko, hindi ko naman kayo ilalagay sa alanganin. Okay? Personal choice, yes. Isa yun sa mga reason. Sa akin, wala namang problem. If ayaw mo, personal choice yan. Walang problema as long as we respect yung relationship natin as up and down lines, walang problem yan. If ayaw mo siya, walang problema. Importante, we're business partners. Kumbaga, trabaho lang. Okay? Nothing's personal. So, all-out mindset, dapat ganito po tayo. This is our top 20. Kung mapapansin nyo kasi sila, syempre, malalaki kumita yung mga yan. Matagal na, 10 years na yung mga yan. Pero kung mapapansin mo sila, tignan mo sila, lagi sila nagpo-post. Lagi silang may activity. May problema sila, yes. 'Di ba? Pero ang galing na nila mag-handle ng problema nila. 'Di ba? So, the reason kaya hindi tayo nakapag-post, ako, hindi ko naman nilalahat, aside sa busy. 'Di ba? Aside sa busy siguro, personal choice din natin kung gusto rin natin mag-post. Yes, busy. Oo, gets ko naman yun, nabibusy tayo. Pero 'wag naman dumating sa point na, alam mo yun, parang wala ka ng pino-post. 'Di ba? Ako, kaya ako 'to sinasabi, I'm just really concerned. Hindi naman para lang mag-produce kayo, I'm just really concerned. So, kailangan po natin ng gano'n. So, dapat all out na po tayo, nothing's personal, negosyo lang po. Clear po ba? So, compute your daily expenses, dito na pumapasok kung may calculator ka diyan. Computein mo kasi kung magkano yung gastos mo araw-araw. Kaya para humataw ka. Kasi ang totoo niyan, guys, parang gusto kong sabihin na parang kayo, 'di ba may mga pamilya tayo, alam niyo naman gaano kahirap mag-budget sa family, tama ba ako? So magkano ba yung expenses mo araw-araw? Kasi sa negosyo natin hindi naman puwedeng wala kang gastos, hindi naman puwedeng, alam mo yon, free lahat. Para humataw ka alamin mo gastos mo. Kaya ka nga sumali sa'min, eh. Sa mga nanay diyan, magkano gastos ng anak mo, magkano pagkain ng mga 'yan, magkano? Ikaw, na single ka, magkano gastos mo? 'Pag alam mo kasi ang gastos mo, hindi na kita kailangang i-motivate. Imo-motivate pa ba kita? Hindi ka na kumikita, wala ka ng benta araw-araw, imo-motivate pa kita. Dapat yung wala ka palang pera, dun pa lang marunong ka ng mag-isip, marunong kang gumalaw. 'Di ba sabi ko nga, 'pag nauuhaw ka, ano tuturo ng utak mo? 'Di ba uminom ng tubig? 'Pag nagugutom ka, ano gagawin mo? 'Di ba kakain ka? Dapat 'pag wala kang pera, alam mo gagawin mo. Gets ba ako? Hindi yung 'pag wala kang pera, ano ginagawa mo? Ikaw pa yung pinaka nag-e-enjoy sa internet. Ikaw pa yung pinakamasaya, 'di ba? Wala ka ng pera, gano'n ka pa. So, ang hirap ng gano'n, 'di ba? Tama ba ako? So, komputin mo yung expenses mo. Magkano ba yung gastos mo araw-araw? Magkano ba yung gastos mo buwan-buwan? Usapang maintenance na lang. Sa maintenance na lang, eh. Hindi naman lahat, 'di ba? Hindi naman sa pag-aano. Pero gusto kong i-wake up ko lahat. 'Pag hindi mo alam ang gastos mo, hindi mo alam kung papaano papasok sa'yo. Kasi ang hirap nun guys, tama ba ako? Kakaintindihan? Part ng negosyo yan, eh. Alamin mo expenses mo para malaman mo kung kumikita ka. For example, ang expenses mo 15,000. Magkano dapat kitain mo? 'Di ba sumali ka dito part-time kasi gusto mong extra income, magkano dapat ang gusto mong kitain? O type niyo diyan para at least nagkakaanuhan tayo. Kasi mahirap 'yun. 'Di ba? 'Yan yung mali ko before, di ako nagko-compute kung magkano ang gastos ko. Kaya akala ko puwede lang kahit anong hataw, mali pala. Lalo na sa full-time, dapat alam mo 'yan. O magkano gastos mo sa araw? Sige type niyo diyan, yung personal mo. O 'di ba yung iba sa inyo hindi alam? Tama ba? Kasi umaasa ka sa tsamba, umaasa ka na lang kung ano meron, which is mali. Dapat alam mo kung magkano gastos mo, magkano load mo, alam mo dapat 'yan.
Magkano sabon mo? Magkano kain mo? Kano pamasahe? 'Di ba? Sa mga may pamilya, magkano ang per month na gastos mo? Sa may mga anak, magkano ang per month na gastos mo? Kung may jowa ka pa, magkano gastos mo? 'Di ba? Oh, hindi naman puwedeng free, 'di ba? Mayayamot partner mo sa'yo 'pag puro free, 'di ba? Instead na kikiligin yung partner mo 'pag nakikita ka, Diyos ko, papasok ka pa lang, wala! Nag-iisip na ng ikakapag-aawayan niyo, 'di ba? 'Di puwede yun, tama? Kaya nga may kumakalat sa TikTok, 'di ba? Nakakatawa yung mga mag-asawa na gumagawa ng content. Yung tipong 'pag sahuran na, ang saya-sayaw ni misis, nagpapa-sexy si misis, sahuran na, eh. Bibigay na ni mister sahod niya, eh. Pero 'pag naubos na yung sahod, Diyos ko, ang sungit na ni misis, 'di ba? So, kailangan 'yan, okey? Imaginin mo kung 1,000 isang araw, o anilin, 30,000 isang buwan 'yan. Imaginin mo 'yan, 30,000. So, magkano dapat ang kikitain mo? Dapat nagsi-50 ka, nagsi-60 ka. Clear po ba 'yon? Gano'n dapat. That's the reality. Tama? Alam niyo po dapat 'yan, okey? O next, eto. Tignan niyo mga story niyo kahit isa-isahin ko kayo, ang daming wala. Promote your story. Kasi ang Facebook niyo guys, tindahan niyo 'yan, eh. Tindahan niyo po 'yan, yung Facebook niyo. Eh, papaano may bibili sa'yo kung wala kang ano, wala kang post? Uulitin ko, sa mga nagka-copy paste, lagi mo rin i-check kung ano kina-copy mo. Makakatulong ba 'yan o hindi? Lagi mong i-check gano'n. Pangalawa, sulat niyo na lang, sino ba yung customer mo sa Facebook mo? Baka yung customer mo sa Facebook mo, friends mo pa nung 2015. Pag-check mo, 2012 pa yung post niya. Ina-unfriend na yung mga gano'n. 'Di ba? Yung mga wala ng likes, yung wala ng bilang sa Facebook mo, unfriend mo na 'yan. Kahit crossline mo pa 'yan, kahit inactive na, unfriend mo na 'yan. Tagal mo ng friends 'yan, hindi ka nga nilike niyan, eh. Hindi nga bumili sa'yo 'yan, eh. 'Di ba? Kung wala nang natutulong 'yan sa ano mo, unfriend mo na. Kasi ang pangit din mag-my story kung wala ka namang friends na bago. So ayusin mo dun, ang tindahan mo Facebook, ang customer mo friends mo. Sila yung unang nakakakita ng post mo. Yung iba ang sabi, wala po akong viewers." Paano ka magkaka-viewers, ang friend mo 600? Paano ka magkaka-viewers, yung profile picture mo, hindi naman ikaw? Tama? Paano ka magkaka-viewers? Yung cover photo mo, 'di maintindihan kung ano pino-promote mo. Ang Facebook mo, 'yan yung representative mo sa online. Kaya nga kanina may downline ako. Sabi ko, "Papaano ka nga naman magkaka-view?" Eh, sabi ko talaga, ang pangit ng profile mo. Isipin mo profile niya, sino ba yung kasama ni SpongeBob? Si Mr. Crab? Sabi ko, paano magkaka-view? Mr. Crab, ikaw ba si Mr. Crab? Hindi up. Oh, hindi pala, eh. Ang magbo-view sa'yo bata, mga 8 years old 'yan. Mr. Crab, putik, ano market mo? Mga cartoon? Kaya kailangan yung awareness natin, yung common sense natin. Minsan gumagana siya, papitik-pitik. I-profile mo ikaw, 'di ba? Ayusin mo yung picture mo, ikaw dapat. Clear po ba 'yon? Tignan niyo 'to sa ano, kay Pearl Hong. Ganito, Elite's Empire. We wanna share you the transformation and result of our community. Pag-check mo diyan, Diyos ko, ang dami. Tignan mo yung kay Pearl, hindi bakante ang story niya. Tama? Kumikita na 'yan, hindi bakante. Eh, paano pa tayo full-time? Paano pa tayo part-time? 'Di ba? So, post lang dapat ng post.
Hindi ko alam yan eh. Kaya ka nga tinuturuan eh. May story, click mo. Eksperimentohan mo. Mas marami kang mali, mas matututo ka. May tumatawa ba pag nagkamali ka sa story? Wala naman, di ba? Huwag ka na matakot. I-post mo na lang. Di ba? Paano malalaman ng kausap mo, paano malalaman ng audience mo na nagbebenta ka kung hindi ka nagbebenta ng product? Paano malalaman ng mga friends mo sa Facebook na nasa insurance ka kung hindi ka nagpo-post ng insurance? Paano may sasali sa'yo kung hindi mo pinaparamdam sa mga audience mo na may pwede silang salihan? Nagigets po ba ako? Kaya nga online marketing, kaya nga network marketing. Kailangan natin mag-market para kumita. Tama? Tandaan mo, kung ano yung ginagawa mo, gagayahin niya ng ilalim mo. Correct? So ayusin mo dapat, guys. Kasi hindi ko magagaranti na lagi ako nandyan. Kaya kailangan, kahit hindi pa kita natuturuan, dapat meron ka na. Clear po ba? Next, ito na. Compute your profit. Oh, kaya hindi ka ginaganahan, hindi ka ginaganahan mag-post. Di mo naman kino-compute magkano kikitain mo eh. 'Di ba? Sipin mo 10 bronze may 10,000 ka. 10 C24 may 4,000 ka. 10 Neo Burst may 50,000 ka. 10 pop na mapasali mong direct may 10,000 ka. Alam mo ang totoo, na-inspired ka lang. Tama? Na-hype ka lang, na-power up ka lang. Pero hindi mo kino-compute magkano yung gusto mong kitain. Now, tignan mo, ikaw mag-compute niyan, kausapin mo sarili mo. Self, grabe pala. Pag nakabenta pala tayo ng 10 bronze, may 10,000 tayo self. Self, pag nag-direct pala tayo ng 10 Neo Burst, may 50,000 tayo self. 'Di ba? Sabi ko nga eh, pag wala kang makausap na tao, baliwin mo sarili mo. Paano mo babaliwin sarili mo? Makipag-usap ka sa sarili mo, mag-computan kayong dalawa, paano kikita self? Ano na? Self, ano na? Magkano ba? Di ba? Kaya ayaw gumalaw ng downlines mo. Hindi niya nakikita kung paano siya kikita eh. Kung mag-compute kasi kayo, sipin mo, 10 bronze, 10,000 agad, mentor. 10 tao lang pala yan. Oo. Ano gagawin mo? Hindi mag-aaral ka na. Ipopost mo yung bronze lagi. Di ba? Ganun yun. Clear ba tayo doon? Yan, compute lang. Ilan ba yung target mo ngayong September? September na self. Ano na? Ang na-compute mo lang, 2 direct, 2,000. No pairing pa. Compute mo. Ang totoong negosyante may listahan ng kausap, ng customer. Ayan lang oh, sinasabi ko lang sa inyo yung computation oh. Pili ka, ano ko computein mo? Candy. Magkano tubo sa candy? Di ba alam mo? Di ba? Alam mo tubo dyan? O insurance, libo. Dapat alam mo din. Ganun po tayo dito. Okay ba yon? Ano pa? Ano pa kukumpitin natin? Marami tayo i-compute, pero doon ka lang muna sa madaling matandaan. Pag may 10, 10K. Yun muna, okay na yun. Doon muna tayo. Clear po ba? Alright. Next. Tapos na rin naman ako. Mabilis na lang to. Once you become contented, it's done. You're stuck, you're not growing. Ako po, iba-iba naman po tayo ng buhay, iba-iba rin naman po tayo ng perspective, pero for me, ang hirap maging contented, no? Sino kontento na sa kinikita niya? Okay na.
Okay ka na sa income mo? May nagsabi nga at least meron. Alam mo, sabi niya, okay na to at least meron. Layo ako eh. Sige, okay na. Hanap ka rin ng mga agaya mong okay na sa kinikita. Lumayo talaga ako. Bakit ako lumayo? Iba-iba kasi ng gusto sa buhay. Correct? Siyempre, nire-respeto ko yung desisyon niya. So, dapat, respeto niya rin na gusto kong lumayo. Ganun lang yun. 'Di ba? Saan ka sasama? Doon sa maraming nakakain o sa onti yung nakakain? Eh, ang sarap kumain doon ka sa madami. Tama ba ako? Oo. So, ako po, 'di ba, again, with respect sa lahat, ang hirap po makontento sa panahon ngayon. Naggigiyera nga ang pulitika ngayon, 'di ba? May nakahanap na tignan niyo 'to, may nakahanap na ba kay Kibuloy? Hindi, nakakatuwa pag-usapan. Si Kibuloy may patong 10 million. Tama o tama? 10 million. Oh, alam mo ginawa ni Kibuloy? Kung sino daw magtuturo sa kanya, may 20 million. 'Di ba? Ang lupit niya mag-counter. Kung yung mga tao kontento sa 10M, si Kibuloy 20 million, turo niyo sino nagpapahuli sa akin. 'Di ba? So, ang hirap makontento eh, kasi yung pinag-uusapan sa labas, maghahanap ka lang na magnanakaw, may 10 million na. Hindi nga napapatunayan na magnanakaw yung tao eh, may 10 million na. Try mo manood ng may mga ganong reward. May mga pinag-uusapang 5 million, 10 million. Di ba? Kasi makikita mo, ba't ba ako nagtitiis sa sa 500? Ba't ba ako nagtitiis sa ganitong income? Yung pinag-uusapan dito, 10 million, 5 million. Di ba? Kumbaga mangarap ka man lang kahit 30 mil eh. Kaya sa akin guys, sa part ko, siguro mahirap makontento. Mahirap lalo na kung alam mo yon, hindi naman gano'n kalaki yung pumapasok. Siguro ako makokontento ako siguro. Siguro makokontento ako 'pag lahat kayo nag-iisang milyon per month, 'yan. Puwede na, puwede na? Puwede na, 'di ba? Ang ganda ng gano'ng problema. Ikaw 'pag may nagtanong sa'kin sa podcast, Renz, kailan ka makokontento?" Siguro 'pag nag 1 million si Ate Desi, 'pag nag 1 million si Ate Mira, 'pag nag 1 million si Ate Lydia, 3 million na ako nun, eh. 'Pag lahat kayo nag 1 million per month, grabe. Dun ako makokontento siguro, pero ngayon wala, eh. Ang hirap makontento, 'di ba? Lalo ngayon umuulan, wala akong katulong. Sino bibili ng pagkain, sino magluluto para sa'kin? Wala, 'di ba? Bili sa labas. So, ang hirap po makontento. Sa'kin guys, 'pag nakontento ka, siguro that's the time na siguro yun talaga yung will mo, pero for me, 'wag muna. 'Wag muna, mahirap. Baka hindi na mag-grow. Baka kaya hindi ka na nag-i-invite, hindi ka nagpa-participate kasi okey ka na, 'di ba? So, for me, habang hindi pa sa lahat ng hindi pa gano'n kakontento, hataw pa tayo. So, it's more on basic guys, pero for sure kung wala man yung upline mo dito, sana, makatulong yung mga training natin, okey? And my last message, if you will visualize, imaginize, you feel, every time you imagine your future, you will become unstoppable. Totoo naman yun eh. 'Pag nakikita mo na payaman ka dito, 'di ka titigil eh. Tama ba? Kaya sa akin, kung may time kang manood ng mga kakwela-kwelang bagay, try mo din manood ng mga ina-awarded na top 20. Try mo din manood ng mga buhay talaga ng mga successful na tao dito sa EC para 'di ba, one time may mangarap ka as upline na papasok ka ng top 20. So yung downlines mo mangarap din na mag-all out na kaya rin pumasok ng kahit top 100, top 500, 'di ba? Kasi iba pa rin yun guys. So tandaan nyo guys, ang networking sa negosyo natin, sabi nga nila Ap Joseph, ang kinakain namin kanin, ang iniinom namin tubig, ang kinakape rin namin kape. Tama ba? Gumigising din tayo ng 24 hours, araw-araw. Nagkataon lang nauna sila. Pero it doesn't mean na porket nauna sila, hindi na natin kayang humabol.
Tama? Tandaan nyo, ang buhay, di ba, parang bilog. Tulad ngayon, gabi. Mamaya may umaga. Minsan may mataas na kita, minsan wala. Minsan may problema, lagi naman may problema eh. Tama ba? Minsan meron, minsan wala. Tandaan nyo yun. Ang pinaka meron ka lagi, hanggang nabubuhay tayo, tandaan nyo yan. Hanggang nabubuhay ka, hanggang binibigyan tayo ng time araw-araw, hindi ako naniniwala na hindi natin kayang baguhin yung buhay natin. Kasi nakikita ko sa grupo, sa inyong lahat, di ba? Basta nangangarap ka, kayang-kaya mong kunin yan. Walang taong makakapigil sa'yo. Walang situation na pipigil sa'yo. Kaya nga ang grupo natin, stand as focus. Fokusan mo lang, ibibigay naman eh. Fokusan mo lang yung gusto mong result, makukuha mo din yan. Kaya sa akin guys, lagi nyo lang i-imagine, lagi nyo lang i-visualize na darating yung time, hindi ka habang buhay OFW, makakapag-for good ka din. Hindi habang buhay 0.00 savings mo. Hindi habang buhay wala kang views. Okay? Hindi habang buhay nasa ilalim tayo. Tandaan nyo guys, we're getting started. May 4 months pa tayong inaantay. So hataw lang po tayo kasi marami pa ang pwedeng mangyari. So this is Coach Arens and this is our first training. Sana sa mga susunod marami pong maka-attend. And God bless everyone and picture po tayo. Ayan, picture na. Open na lahat, di ba? Power! Mga networker talaga. Oh, iba, kagising lang ah. Di ba? Malalaman natin yan pag may pain ka this month, ha? Oh, 1, 2, 3, smile. Okay, so yan lang naman. Thank you everyone and happy networking. You can back to your own work. Bye-bye po.